Hi, Batang Korsay. Good morning. So, let's start our discussion. So, our lesson 3 is, first, alamin muna natin ano ba yung objectives ng ating lesson. Okay, first, enumerate issues and problems in sexuality. Second, differentiate benign, premalignant, and malignant cancer. And 3, conduct an interview to someone struggling with infertility. Okay? So, dito pa lang nakikita natin kung ano ba yung mga magiging discussion po natin. Okay? Issues and problems in sexuality. Benign, premalignant, and malignant, and also infertility. Okay? So, yan po yung mga madidiscuss natin ngayong araw. So, ano ba yung nakikita natin sa picture? It shows what? Okay, it shows healthy pregnancy, which is one of the positive points of human sexuality. Nakikita natin ay happy, family, complete family, o kaya check-up, monitoring. Okay. So, may iba't iba tayong interpretation about the picture. Okay? So, the main focus of our lesson is the infertility. Okay? Ano ba pag sinabi nating infertility? And nakakaapekto nga ba yung infertility sa bawat pamilya o sa mag-asawa? Okay, so dito aalamin natin ano-ano ba yung mga effect nito at ano ba yung mga pwedeng gawin. Okay, so before we go on to our discussion, let us have an activity first. So, you need to do is, you need to give 3 appropriate words about the healthy family. Okay, magbibigay po kayo ng 3 angkop or appropriate words na naglalarawan at nagpapakita kung ano ang isang malusog at masayang pamilya. So, may 3 hugis po dyan ng puso sa slide natin na siyang doon nyo po ilalagay ang answer. So, kayo po ay mag-a-answer sa inyo na lang pong notebook. Okay, so to understand more, let's define first what is infertility. So, infertility is the inability to have children. So, meaning, ito po yung walang kakayahan na magkaroon ng anak. At maraming reason bakit ba ito nangyayari sa mga tao. And the most important thing is the reproductive system. So, reproductive system is important for pregnancy. If anyone in the couple is infertile, they cannot produce an offspring. So, nabanggit po dito yung salitang offspring. Remember, the word offspring is ito yung baby. Kapag ang isang tao ay infertile, hindi siya makakapag-produce ng baby o hindi sila makakapag-produce ng baby. Another thing, infertility may occur in both male and female. So, akala po natin palaging babae lang. Okay? Kasi sila ba yung nabubuntis? Okay? Tandaan po natin sa parehong babae at lalaki, which can be a hindrance for a healthy sexual relationship. At ito po yung maaring pagmulan ng hindi magandang samahan o ito yung maaaring maging hadlang sa isang malusog na relationship. Malusog at masayang relationship. So, meron kasi tayong tinatawag na congenital or inborn infertility. So, ano ba yon? Ito po yung dahil sa genes or genetic or structural problems na dala ng isang tao mula pagkapanganak. Halimbawa, wala o hindi normal ang pagkakabuo ng reproductive organs or dahil sa chromosomal abnormalities tulad ng Turner syndrome or Klinefelter syndrome. So, yun po yung reason kung bakit maaring infertile ang isang babae at lalaki. Another thing is, pwede siyang acquired infertility. Ano naman yung acquired infertility? Ito ay nakuha o na-develop habang lumalaki o dala ng pagtanda. Halimbawa, nagkakaroon ng infection sa reproductive organs, merong hormonal imbalance, o meron tayong tinatawag na if you're familiar sa PCOS o yung polycystic ovary syndrome, nakaka-apekto din po yan. Meron din po tayong endometriosis, meron din tayong varicocele sa mga lalaki, or pwede din natin maging reason is yung lifestyle factors. Okay? Like for example, kung ikaw ay naninigarilyo,
labis yung pag-inom ng alak, sobra-sobra yung stress na nararamdaman, hindi na nagpapahinga, at sobrang timbang o yung pagiging obese po. At meron din tayong mga uri ng infertility ayon sa kalagayan o yung medical definition natin. Una, yung primary. Pag sinabi nating primary, isang babae na kailanman ay hindi pa nabuntis at hindi makapagbuntis matapos ang isang taon ng hindi paggamit ng birth control. Samantalang yung secondary natin, ito ay nangyayari kapag ang isang babae ay hindi na mabuntis muli matapos ang kahit isang matagumpay na pagbubuntis noon. Ibig sabihin, hindi na po naulitan. Okay? Kailan ba dapat tayo humingi ng tulong? If ever makaka-encounter tayo ng ganitong problema. Okay, remember, yung mga babaeng nasa edad 35 pababa na hindi nagbubuntis pagkatapos ng isang taon ng pagsubok o pag-try ay dapat nang kumuha o kumonsulta sa mga healthcare provider. Or pwede din namang mas maaga. Ano po ba yung mas maaga? Mas maaga o pagkatapos ng 6 na buwan. Okay, mas maganda kung mas maaga pa lang nalalaman na bakit ganun yung na-encounter natin sa loob ng ating katawan. Para mas maging aware po tayo. So, what are the issues that affect sexual health? So, may mga issues tayo na maaaring maka-apekto sa sexual health natin. There are some couples who are still not blessed with child even after being married for a long time. So, meaning po, ibig sabihin, ito yung walang kakayahang magkaroon ng anak kahit matagal ng kasal ang mag-asawa. Okay? Second, another disorder refer to reproductive system diseases such as breast, cervical, and testicular cancer. So, ito po yung mga sakit sa reproductive system. Yung nga, nabanggit natin na breast cancer, cervical cancer, testicular cancer na maaring makaapekto sa atin, sa sexual health natin. And number 3, early pregnancy. Early pregnancy among teenagers, birth control, sexual dysfunction, and gynecological disorder like PMS o premenstrual syndrome and vaginal inflammation. Okay, so ang lahat na nabanggit dyan ay maaari o mga issues na pwedeng maging problem ng mag-asawa na nakakaapekto sa kanila pong sexual health. So, may mga factors tayo that influence infertility. So, number 1, heredity. Number 2, general factors. Number 3, age. And number 4, habits. Isa-isahin po natin ano ba yung mga factors na yan. So, yung number 1 po, simulan po natin sa heredity. When we say heredity, it is the transmission of traits or biological characteristics from parent to child. A person who is born infertile has no chance of producing offspring. So, ibig sabihin po, ang heredity o yung tinatawag ding inheritance o biological inheritance, ito po ay tumutukoy sa pagpapasa ng mga genes o katangian mula sa mga magulang patungo sa kanila pong mga anak. Kaya nga sabi dyan, passing on traits from parents to their offspring. So, ito po yung dahilan kung bakit tayo nagmamana ng kulay ng mata, ng blood type, o ng mga sakit. So, connection or connected with the heredity sa infertility, yung mga genetic factors ay maaari ring maging sanhi po ng male and female infertility. So, kabilang dito yung mga namamagang chromosomal abnormalities at gene mutation natin na maaaring makaapekto sa reproductive system ng kapwa babae at ng lalaki. So, ano ba yung mga pangunahing sanhi ng infertility sa mga babae? So, ayon po sa mga medical datas, ang infertility ay karaniwang sanhi ng problems with ovulation. Ito po yung buwan ng paglabas ng egg mula po sa ovary ng mga babae. So, may mga problem na nagiging dahilan kaya hindi talaga nakakalabas yung egg habang ang iba naman ay nangyayari pa lang sa ilang cycle. So, sa madaling salita, yung heredity, ito yung pagpapasa ng genes o katangian mula sa mga magulang patungo po sa mga anak. So, pagdating naman sa infertility, mayroong mga genetic factors o namamanang abnormalities
or chromosomes and genes na nagiging dahilan ng problema sa pagkakaroon ng anak sa parehong lalaki at sa babae. Okay, next po natin is the general factors. The general factors, it is the diseases on the adrenal gland may cause the person to become infertile. The adrenal gland produces chemical substances called adrenaline for energy production. So dito naman sa ating general factors, bakit ba ito nakakaapekto sa infertility? So according sa ating slide, ito po ay dahil sa pangkalahatang sakit sa katawan. So tulad ng mga sakit sa adrenal gland, ito po ay maaaring maging dahilan para maging infertile ang isang tao. Yung adrenal gland na ito ay matatagpuan po sa ibabaw ng ating mga bato, dito po, o kidney. At kung magkakaroon ito ng problem sa paggawa ng mga chemical tulad ng mga adrenaline, so maaari pong maapektuhan ang pangkalahatang kalusugan at kakayahang magkaanak ng isang tao. So ano ba yung purpose ng adrenal gland? So ang adrenal gland po is responsible sa paggawa ng iba't ibang hormones na maaring makatulong para makapag-regulate ng metabolism, para makapag-regulate ng immune system natin, and also ng blood pressure. Diba nabanggit natin na yung hormones ay tinatawag natin na body's chemical messenger na naglalakbay sa ating bloodstream patungo sa iba't ibang tissue or sa iba't ibang organs po natin. Kaya malaking epekto nito sa ating katawan. So paano ito nakakaapekto sa infertility? Yung mga sakit o disorder sa adrenal gland ay nangyayari kapag ito ay nag-produce ng sobrang dami o napakaunting hormones. So dahil po mahalaga yung adrenal steroid hormones sa normal na sexual development at reproductive function, yung kakulangan o depektong ito ay maaring makaapekto sa reproductive fertility ng isang babae. At maging sa lalaki na din, kaya mas mahirap po na magkaanak. Okay, so ano ba yung effect ng adrenal gland disorder sa ating katawan? Okay, so una, upper body obesity. Kakaroon tayo ng round face and neck. And thinning arms and legs. So nagkakaroon din po tayo ng skin problems, nagkakaroon tayo ng acne, reddish blue streaks sa ating underarm area. Nagkakaroon din tayo ng high blood pressure, muscle and bone weaknesses. So mabilis na rin tayong mairita at mabilis din po tayong ma-depress. So included din po dito yung high blood sugar and slow growth rates in children. Okay, so yan po yung mga reason or general factors, kaya nga siya general, ibig sabihin pangkalahatan. Okay, next po natin is age. So bakit nga ba isa ang age sa nakakaapekto para sa pagiging infertile ng isang babae o ng isang lalaki? Okay, so when a person gets older, most of his activities in life deteriorate, a woman's fertility stops at menopause. So kapag po ang isang tao ay tumatanda, karamihan sa mga activities or kakayahan ng kanyang katawan sa buhay ay bumabagal o bumababa. Particularly po sa mga babae. So dahil po doon, yung kakayahang magkaroon ng anak ay tuluyang humihinto sa panahon po ng menopause. Kasi kung makikita natin dito sa diagram, ipinapakita na mula sa embryo, ito po yun, mula sa sinapupunan hanggang papunta sa young adult, baby, child, and adolescent, papunta po sa adulthood na. Okay, middle ages and old ages. Kasi diba, habang tumataas yung edad ng isang babae, lalo na pagkatapos ng age ng 35 ha, bumababa ang dami ng at quality po ng kanyang eggs. Kaya mas nagiging mahirap magbuntis. At yung term na menopause, diba, nabanggit natin, kasi yung menopause, ito yung age ng babae is nakarating na ng titigil na yung kanyang menstruation. Karaniwan
ay nasa edad na 45 hanggang 55. Ibig sabihin, hindi na siya magkakaroon ng regla at hindi na po magkakaroon ng o makakapag-produce ng egg cell. Kaya opisyal nang nagtatapos yung kanyang fertility kapag nag-menopause na po ang isang babae. Okay, next po natin is habits. Based on the picture, ano ba yung habits? Okay, ito po yung mga hindi magagandang habits o palaging ginagawa. Okay? So, smoking and drinking alcohol adversely affects the hormones of the reproductive system. And both men and women can have reduced levels of fertility. Among men, the production of sperm is affected, and for the women, the production of estrogen and progesterone. So, ibig sabihin po dito, kung tungkol sa pag-inom ng alak, kasi may tinatawag tayong alcohol use disorder o yung tinatawag nating alcoholism. Ito po ay isang medical na kondisyon. Ito ay kinabibilangan ng mga mabibigat o madalas na pag-inom ng alak kahit pa nagdudulot ito ng mga problema, maaring emosyon sa emotional o pwede din na physical. Okay, diba? Kaya nga umiinom yung mga tao para daw makalimot sa problema. Pero pag gising mo naman, mas lalo naman sumakit yung ulo mo. Diba? So, malaki ang effect ng alcohol sa ating katawan. At hindi po maganda. So, ano ba yung mga salik na nagpapataas ng risk ng infertility sa lahat ng mga kasarian ng mapalalaki o babae? Ibig sabihin, yung una nga, yung age natin, diba? Ibig sabihin, higit sa 35 po sa mga babae, maaari pong maging infertile ang isang babae. And 40 o higit pa sa 40 sa mga lalaki. Okay? Next po natin is pwede din po yung diabetes. Pwede din yung eating disorder. Kabilang po dito, if you're familiar with the anorexia and bulimia, na nahihirapang kumain, na every time nakakain, isusuka lang din. Pwede din yung mga excessive alcohol use, yung labis na pag-inom ng alak, yung sobra-sobrang pag-inom ng alak, and also yung exposure to environmental toxin, yung pagkakalantad mo sa mga lason sa paligid. Like for example, yung mga pesticides. So, hindi rin siya maganda sa atin pong katawan. And overexercising. Yes, nakaka-affect din pala yung overexercising or labis na pag-i-ehersisyo na sa kagustuhan, di ba? Minsan sa kagustuhan natin na mabawasan yung timbang natin, kaya ang nangyari, sumasagad tayo sa oras. Okay? Hindi din po pwede yun. And meron din tayong tinatawag mga radiation therapy o yung halimbawa ay kung nagpapagamot ka sa cancer, maaari din po yung maka-apekto. And meron din yung, if you're familiar with the STDs, ito parang nabanggit ko na sa inyo last time, STDs and STI, sexual transmitted diseases, and sexual transmitted infection. Okay, so maaari din maka-apekto yan. And also, syempre, nabanggit natin dito, yung smoking, paninigarilyo, hindi rin po yan nakakaganda. And pagkakaroon ng stress, and yung overweight. Yung nagkakaroon ng problema sa timbang, kaya yung iba po ay nagbabawas talaga ng timbang. Pero tandaan ha, nakalagay natin dito kanina ay hindi okay yung over-exercise. Okay, kailangan sakto lamang at kaya po ng katawan ng tao. Okay, so from a factor na nakaka-apekto sa fertility at sexual health, dumako naman tayo sa problems in human sexuality. Ano-ano ba, o ano-ano nga ba yung problems in human sexuality o mga suliraning kinakaharap pagdating dito? Okay, so we have divorce and separation. And next one is cancer. Okay, so iisa-isahin naman ulit natin yan. So simulan natin sa divorce and separation. Pag sinabi natin divorce and separation, a problem among couples when they cannot manage well their relationship as husband and wife. Family relationships may change because parents decide to separate either temporarily o permanent.
So, meaning ng divorce and separation, ito po yung problema sa pagitan ng dalawang mag-asawa kapag hindi nila maayos o hindi nila napamahalaan o na-handle ng maayos yung kanilang relationship. So, alamin natin, syempre hindi lang naman infertility ang main cause kung bakit naghihiwalay ang mga mag-asawa. Okay, ano ba yung mga posibleng dahilan ng paghihiwalay ng mga mag-asawa? So, una, syempre, ang pangmalakasang financial problem at yung tinatag nating time crunch, di ba? Hirap sa pagbabalanse ng buhay at ng trabaho. Walang oras sa pamilya. Financial problem, kaya nagtatrabaho ang magulang o kaya nagtatrabaho yung mag-asawa is para kumita ng pera. Kaya lang, nawawala naman ng time sa isa't isa. Okay, isa pa sa reason kung bakit nagdi-divorce din o naghihiwalay ang mag-asawa is it because halimbawa ay hindi nga kayo magkaanak, infertile nga ang isa sa kanila o sa mag-asawa is yung way ng pag-aampon or yung adaptation. 'Di ba? Kung saan ayaw ng isa na mag-ampon o mag-adapt. Kasi 'di ba, yung pag-a-adapt kasi hindi siya madaling paraan na porket hindi ka magkaanak, mag-a-adapt ka na. So, ito po ay matinding dapat pag-usapan ng mag-asawa. At take note, may mga pagkakataon na yung divorce and separation ay nagdudulot po ng stress sa pamilya, most especially kung may anak na. So, lahat po ng member ng family ay maaari na maapektuhan sa iba't ibang paraan, mapabata man o matanda. Sabi nga nila kapag daw naghiwalay ang magulang, ang mas naapektuhan ay ang bata, ay yung pinakabata na anak. Do you agree? Depende siguro din sa situation or depende rin sa closeness ng magulang, di ba? So, ano ba yung dapat nating taglayin o ano ba yung dapat taglayin ng bawat pamilya? So, karamihan po sa mga successful couples ay mayroong, syempre, love, mayroong respect sa isa't isa, okay, na nagiging way or ito yung main ingredients para sa isang pangmatagalang relationship. Yung mga tumatagal, di ba? Kaya nga may mga happy relationship or tumatagal sila, sabi nga happily ever after. Hanggang dulo ay magkasama. Kaya kung sakaling ma-experience o nakakaranas o makaranas ng ganitong klase po ng divorce and separation, mas mabuti na pairalin yung good communication, pag-usapan mo ng mabuti, pag-isipan ng mabuti yung bawat desisyon. Kasi tandaan, kapag may anak na, ay dapat hindi nagpapadalos-dalos sa lahat ng desisyon sa buhay. Kasi hindi na lang ikaw yung maapektuhan, maging ang iyong mga anak at mga tao sa paligid mo. At most especially yung mga nagmamahal sa'yo. So, dumako naman tayo sa ikalawang problem sa human sexuality. At ito ay ang cancer. Okay, cancer refers to any disease characterized by the uncontrolled growth and spread of useless abnormal cells. So, according to our slide, yung cancer ay tumutukoy po sa mga sakit na mayroong kinalaman sa hindi makontrol na paglaki at pagkalat ng mga abnormal cells sa ating katawan. And, isang halimbawa nito ay ang testicular cancer, which is testicular cancer is also a threat to a man that develops when there is an abnormality in the testicles. So, dito, sino ba yung madalas tamaan ng cancer at paano ba ito nagsisimula? So, ito po, madalas itong nakakaapekto sa mga taong may age na 15 hanggang 40 years old. So, nangyayari ang cancer kapag yung mga cells o yung maliliit na bahagi ng katawan natin ay nagiging abnormal o nagsisimulang lumaki ng hindi makontrol. Ito po yung tinatag natin grow uncontrollably. Hindi ito biglang lumitaw na lang basta dahil napakarami pong reason kung bakit nagkakaroon ng cancer. So, ano-ano ba yung mga reason bakit ba mayroong cancer na maaaring makaapekto sa human sexuality ng isang tao? So, syempre, unang-una po natin yung unhealthy lifestyle pa din. Paninigarilyo, pag-inom ng alak, kakulangan sa tulog, sa exercise, palaging pagkain ng junk food o na mga mamantikang pagkain, mga oily foods.
Or pwede din naman yung mga cause ay heredity o yung inherited, yung nabanggit natin kanina. Kung ang isang member po ng family ay mayroong cancer, so may mas mataas ang chance na magkaroon ka din nito. Kaya nga, alamin po ninyo ano bang history ng family po ninyo. Ano ba ang merong sakit na dumadaloy sa family po ninyo. And another thing, pwede din po yung exposure to chemical or radiation. Halimbawa, usok ng sigarilyo. 'Di ba sabi, masama na nakakalanghap tayo ng usok ng sigarilyo dahil hindi lang tayo mismo ang makaapektuhan, yung mismong loob po ng ating katawan. Okay? Another exposure to chemical or radiation, yung pollution natin. Mga usok. Okay? O yung sobra yung pagpapainit natin sa araw, 'di ba? Kaya nga nagkakaroon tayo o iniwasan natin yung sa UV rays, 'di ba? Kaya nga tayo naglo-lotion ng may SPF 60. Okay, kung hanggang saan man 'yon. So, 'yun po yung iniiwasan natin. At next is yung mahinang pangangatawan, weak immune system. Kasi kapag mahina yung depensa ng katawan natin, yung response ng katawan natin, madali pong masira yung cells natin. Madali tayong kapitan ng sakit. Okay, na maaaring makapagpa-trigger sa iba pang mga sakit natin. Okay, so meron tayong iba't ibang klase ng tumor. So yung tumor, it is a cluster of abnormal cells depending on the types of cells in a tumor. It can be, okay, yung tumor po, hindi lahat ng tumor ay cancer. So, yung tumor, ito yung bukol o yung masa na nabubuo kapag yung mga cells sa katawan ay dumadami po ng sobra. May tinatawag tayong benign tumor. So, yung benign tumor, the tumor doesn't contain cancerous cells. Ibig pong sabihin, ito po yung mabagal lumaki. Hindi kumakalat sa iba't ibang bahagi ng katawan. So, karaniwan, yung benign tumor po ay hindi ito delikado. Halimbawa, kung kayo po ay pamilyar sa kulani, o yung mga simpleng bukol sa balat ng tao, okay? So, yun po yung tinatawag nating benign. Hindi ito cancerous, hindi rin po ito kumakalat sa katawan, okay? Next natin is yung pre-malignant, o yung tinatawag po nating pre-cancerous. Ibig sabihin, it contains abnormal cells that have the potential to become cancerous. So, nangangahulugang hindi pa cancer pero pwedeng maging cancer. So, ibig sabihin po, may mga cells sa katawan na nagbabago na ng kaunti. At kung hindi po ito maagapan o hindi ito magamot, so maaring maging malignant tumor o maging cancerous pagdating po ng panahon. Okay? So, pag-usapan natin yung word na malignant. Okay? Yung malignant naman, the tumor contains cancerous cells. Ito po yung tunay na cancer. Mabilis lumaki, mabilis kumalat sa iba't ibang part ng ating katawan. So, kailangan po ito ng gamot or ng operation. Kaya kailangan kung if ever na mayroon na malignant tumor, kailangan ito po ay ma-check agad. O, ulitin po ulit natin ha, tandaan natin na hindi lahat ng tumor ay cancer. Ang tumor ay bukol o mass na nabubuo dahil sa sobrang pagdami ng ating cells. So, meron po tayong tinatawag o iba't ibang uri ng tumor. So, una, yung benign tumor na mabagal lumaki, hindi kumakalat, at karaniwang hindi naman ito delikado. Okay? Yung pangalawa po natin is yung malignant tumor na siyang tunay na cancer. Dahil ito po ay mabilis lumaki, mabilis kumalat sa iba't ibang part naman ng katawan natin at kailangan ng operation. And yung pangatlo po natin is yung pre-malignant na hindi ibig sabihin ay cancer na agad. Okay? So, ibig sabihin po, mayroon ka pero hindi pa agad siya malaki. So, kailangan na maagapan at kailangan na malunasan agad para hindi ito mapunta sa malignant cancer. So, yun po yung iba't ibang klase ng ating tumor. Okay, so i-compare natin. Nakalagay po dito benign tumor and malignant tumor. Benign cells are not cancerous and won't spread. So, parang nakakulong lang siya. Compare po dito sa malignant, cells are cancerous and can spread to other tissues and organs. Okay? Parang nakakulong siya, pero may way siya kung paano siya makakaalis o makakalabas.
So bilang pagko-compare, makikita natin sa larawang ito yung dalawang uri ng tumor, 'di ba? Yung benign and yung malignant. Hindi cancerous at hindi kumakalat, at yung malignant, kung makikita natin ay may kakayahang kumalat at lumabas patungo po sa iba't ibang tissue or iba't ibang organs ng ating katawan, at yun yung tunay na cancer kung tawagin. Okay, so again po, many types of benign tumors are harmless and can be left alone. May mga pwede tayong hayaan at may mga hindi tayo pwedeng hayaan at kailangan mapacheck po natin o maipagamot agad. But others can cause serious problems or become cancerous. So malignant tumors can be life-threatening. Yes po, pwedeng kumitil ng buhay. Okay, di ba? Kaya nga po yung ibang mga doctors parang binibigyan nila ng taning yung buhay ng isang tao na mayroong cancer. So the spread of cancer cells all throughout the body part is called metastasis. So ang tawag po sa pagdaloy o pag-spread, pagkalat ng cancer sa ating katawan ay metastasis. Paki-take note po ako, metastasis. Information natin, still nasa cancer pa din. Breast cancer is a major threat to women who are obese and only got pregnant when they were older than 30. Occurs mostly in women who drink alcohol even in moderate amounts. And x-rays of the breast that detect cancer is called mammogram. Okay? So dito po, maaari ba na makaapekto ang breast cancer sa infertility? So yung sagot po dito ay oo, maaari po na makaapekto. So ang mismong breast cancer ay hindi po nagiging dahilan para maging infertile ang isang babae. Ngunit yung treatments, yung pagpapagamot na ginagamit laban sa cancer is maaari pong makaapekto sa katawan o sa kakayahan na magkaanak ng isang tao. Ano ba yung mga dahilan kung bakit? So, syempre, yung chemotherapy and yung radiation. Yung pagpapagamot na ito ay pumapatay ng cancer. 'Di ba? Pumapatay siya ng cancer cell. Ngunit maari din na masira yung ovaries na gumagawa ng egg cells. Kasi dito, kapag napinsala o nasira yung ovaries, nagiging mas mahirap para sa isang babae na magbuntis. Okay, next po natin yung hormonal or hormone treatments. May mga gamot na humaharang po sa female hormones tulad ng estrogen na tumutulong sa katawan na maghanap para sa pagbubuntis. So, one reason yun, yung hormone treatments. Okay, another po is yung surgery. Okay, o yung removal of breast po sa babae. Take note din po, yung operation ay hindi po direct na nagdudulot ng infertility. Pero, maari nito na maapektuhan yung kumpiyansa, yung emotional na kalusugan ng isang babae, kaya mas nagiging mahirap yung pagpapasya tungkol po sa pagbubuntis. Kaya 'di ba, kung matatandaan niyo yung question ko last time na which is more complex, the reproductive system of boys or male or the reproductive system of female. Okay? 'Di ba yung naging answer po natin is the reproductive system of female. Mas complex. Okay? Even sa mga babae, sila po yung madalas magkaroon ng cancer. Okay? And pa-take note din po ako nito that X-ray of the breast that detect cancer is called the mammogram. Paki-note po ako nito. Okay? Next one. Okay, there are some things or ways to prevent human sexuality problems. So, ways to prevent human sexuality problems, number 1, do not smoke and drink alcohol. So, kanina pa natin itong sinasabi, yung pag-iwas sa paninigarilyo, sa pag-inom ng alak, ay maari pong makatulong upang mapanatili yung malusog na reproductive hormones ng katawan ng tao, lalaki o babae. Halimbawa, pag-iwas sa pag-inom ng alak, sa mga inuming may alcohol, o halimbawa sa pagtanggi sa paggamit ng sigarilyo. Okay, malaking bagay yan. Next, number 2, protect your body from the sun's ultraviolet radiation. So, dito naman, kasi diba, yung labis na pag-expose sa ultraviolet rays ng araw ay maaring makasira ng cells at maging sanhi po ng skin cancer. So, ito nabanggit ko na rin kanina na kailangan gumamit po tayo ng mga lotions na maaring makatulong sa makaiwas sa UV rays po. Okay? And number 3,
avoid carcinogens in workplace such as asbestos, coal tars, and food additives. Okay, yung mga food additives na banggit po dyan, so iwasan din po yung sobrang salty, sobrang sugar. So, kailangan nga yung lifestyle natin ay maayos. Tamang pagkain ng maayos. Okay? Next, number 4, eat high fiber foods such as whole grains of bread, cereals, fruits, and vegetables. So, eat high fiber. Okay, kasi yung pagkain ng mga mayayaman po sa fiber ay nakakatulong sa pangkalahatang kalusugan natin at nakakapagpanatili ng maayos na timbang and ng ating pong digestion. Next one po natin is avoid the fatty foods in your diet. Ito na. So, yung labis na pagkain natin ng mga mamantikang pagkain is maaring makapagdulot sa atin ng obesity o yung mga problems sa timbang na isa sa mga nagpapataas ng risk ng infertility. Halimbawa, kung mahilig po kayo sa fast foods tulad ng yung mga pritong manok, mga hamburger, fries, yan. So, iyan po yung mga dapat nating iwasan. So, alam naman natin yan. Okay lang kumain ng paminsan-minsan pero hindi po dapat aaraw-arawin. Next one, eat foods rich in vitamins A and C. So, yung mga vitamins nito ay mayroon pong antioxidants na nagpapalakas ng immune system ng isang tao laban sa iba't ibang uri po ng sakit. Halimbawa, pagkain ng mga citrus fruits tulad ng mga dalanda, ng pongkan, lemon, at saka yung mga gulay na mayaman po sa vitamin A tulad ng mga carrots, kamote, yan. So, iyan po yung mga pwede at maaari or mayaman sa vitamins A and C. Okay, next one, exercise regularly and maintain normal weight. Okay, so nung kayo po ay nang nakaraan, 'di ba? Nakapag-try na tayo i-check yung BMI po ninyo. So, kailangan umaangkop ang inyo pong edad sa inyo pong height at saka sa inyong weight. Okay? Kasi yung mga pag-exercise natin regularly ay nakakatulong para maiwasan na maging obese at syempre, pinapanatili nito na mas maging malusog and maayos yung circulation ng ating pong blood at ng reproductive system. Okay? Di ba nga sabi din na enough na yung 15 to 30 minutes na exercise o kaya naman kung wala kang time makapag-exercise na sana ay ikaw daw ay walking kahit 10,000 steps a day. So, yun yung parang maintain nila. Parang yung standards nila ng walking. Okay, next one is have a regular medical checkup. Ito po yung isa sa pinaka-importante na palagi ang ginagawa lang natin kung kailan tayo magpapa-check up kapag mayroon tayong sakit. 'Di ba? Okay, so kailangan regular check-up. Sabi nga, every 6 months, okay. So, parang mangyayari, twice a year is nakakapagpa-check up po tayo para malaman natin or ma-monitor natin kung ano ba yung nangyayari na sa loob ng ating katawan. Kasi minsan, kung kailan may sakit, saka lang tayo magpapa-check up. Kung kailan tayo may sakit, saka lang tayo gagalaw. So, yung regular na pagpapa-check up is nakakatulong para maagang matukoy yung kailangan natin. Ano ba yung mga abnormalities sa ating katawan. Okay, so yan po yung mga ilan sa mga ways to prevent human sexuality problems. Actually, there's a lot pa na pwede po natin ilagay dito, pero ilan lang yan sa mga nakuha ko na maaari po nating pagbasehan. So, I hope may natutuhan kayo sa atin po naging lesson, but before ending this lesson, I have here an activity. So, you need to interview or to conduct an interview to someone who is struggling with infertility and ask the following question, okay? Kailangan po mayroong name, mayroong age, and meron pong signature, okay? So, kailangan po yung tao po na infertile. Miss, paano po kapag hindi po infertile? Wala po akong kakilala, wala po akong alam. Okay? So, pwedeng ang interviewin nyo na lang po ang inyo pong mga magulang. Okay? So, magbibigay na lang po ng knowledge ang inyo pong mga magulang tungkol po sa infertility. Okay? Ito yung mga question na kailangan nyo pong itanong. What do you think is the reason for your infertility problems? Okay, kung ang magulang pong in-interview, pwedeng itanong na lang, ano ba sa palagay ng mga magulang ang reason bakit ba naging infertile ang isang tao? So, how do you feel about this? Do you consider it is a problem?
Okay? Again po, kapag magulang pong in-interview, so pwede pong ilahad na lang na magulang kung ano po yung pananaw niya or opinion niya tungkol dito. Number 3, did your perception about the cause of infertility change throughout time? How come? And number 4, how you, the partner not struggling with infertility, how you help your partner through this process. And for number 5, what impact does infertility have on your psychological well-being? So, yan po yung mga question na kailangan nyo pong i-ask. Kung hindi po kayo makakita ng infertile na tao, pwede pong mga magulang na lamang. Okay? So, that's it. So, I hope marami po kayo natutuhan ngayong araw. So, once again, thank you and God bless you everyone. Ingat.